na-scam tayo ng truck. Ang daya niya, I'm very good with this guys. And again, binukod. Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel. So it's still our day 1 dito sa Hanoi, Vietnam. At i-end natin ito sa pagbiyahe papunta sa Sapa. So isa-share ko sa inyo yung experience ng cabin sleeper bus from Hanoi Old Quarter hanggang makarating ng Sapa, Vietnam. And bago yun guys, since medyo maaga-aga pa, meron pa tayong about 2 hours bago dumating ang ating hotel pick-up papunta dun sa bus station. Maglilibot muna tayo dito sa Old Quarter na nagniningning sa liwanag ngayong gabi guys, para mag-check ng shops, ng food, coffee or whatnot bago tayo i-pick up dito sa hotel. So i-maximize natin yung oras, wala tayong sasayangin sandali. So tara guys, samahan nyo ako. So guys, nandito pa rin ako galing sa Hanoi Fantasy Hotel. So one night lang ako nag-check-in sa kanila, pero they're gracious enough na paiwan pa rin doon yung bagahe ko, pati yung backpack ko iniwan ko doon. Ang dala ko lang ngayon yung maliit kong bag saka yung tumbler ko, kasi bala ko nga mag-ikot-ikot dito, maghanap ng mabibilihan ng yelo, kaya dala ko yung tumbler ko. Tapos gusto ko rin explore. Ang ganda niya paggabi, kasi ang nangyari, parang pangalawa ako sa huling hinatid dun sa tour sa hotel. So parang nalibot ko yung Old Quarter. Ang dami, ang laki pala talaga nitong Old Quarter guys, maraming mapupuntahan. Kaya sabi ko, sana pumayag silang mapaiwan ko pa din yung gamit. And may CR sila sa baba, so nakapaghilamos, nakapag-toothbrush ako. Parang buong araw na akong hindi nakapaghilamos at toothbrush, kaya buti nagawa ko yon. So I feel fresh ngayon, kaya sabi ko handang-handa akong gumala dito sa Old Quarter. May oras pa naman at i-maximize ko siya. So pakita ko lang sa inyo yung view ng Old Quarter sa gabi. Grabe, ang liwanag, tapos sobrang busy niya guys, as in talagang parang Hoi An times 8 to, ganun siya. Kala ko kasi, ang expectation ko sa isang ikutan, malilibot mo siya. Hindi pala, ang laki niya. Yung Old Quarter lang mismo malaki na siya. Ang daming mabibilihan. Ayan o. Gaya nito, souvenir items agad. Ito, mga ref magnet. Makakabili ka agad kung sakali. Ito yung Circle K na pinuntahan ko kaninang umaga. Tapos ayan, dito bahala na kanya-kanyang na diskartehan. So sa kahit saan paligid ka pumunta, may makikita ka, may mabibili ka. So talagang hindi nakakainip ito. Buhay na buhay ang Hoi An sa gabi. So kaninang umaga kasi 'di ba nung pinick up tayo, parang wala masyado. Ayan, 'di ba? Proof na anli busina dito. Busina is life. Andito na tayo sa kabilang side guys, and para na rin itong walking tour. And isa sa mga napansin ko guys is napakaraming restaurants. So yung banh mi, kada kanto may tindahan ng banh mi. Nung nagdanang kasi kami ni Kai, talagang meron din naman mga nagtitinda ng banh mi, pero hindi talaga yung kada kanto. Ito talagang, ayan yung favorite nila, yung talagang yung dine out kumbaga. And may Avocino yung pangalan ng restaurant. Tapos guys, isa pa pala, ang expectation ko dito sa Hanoi pagdating ko, or even dun sa Sapa, na sobrang lamig, like Busan feels, or yung winter ng Korea nung nagpunta ako dun last year ng February. Hindi naman, malamig siya yes, pero tignan nyo, nakakapag t-shirt pa ako, wala pa akong second coat, ganyan. So tolerable, I must say tolerable yung lamig. So ito, naglalakad-lakad lang ako, pero nakakita ng local art shop. Wala naman akong specific na pupuntahan, gusto ko lang din maikot siya. Though babalikan naman natin to sa pagkagaling natin ng Sapa. Parang nagkaroon lang tayo ng
nagkaroon lang tayo ng advance screening kasi may oras pa naman pala. Kala ko kasi pagdating dito gagahuli na sa oras dahil sa traffic. Hindi naman pala. So, eto guys, meron ako nakitang coffee shop na maganda. Ayan, ang pangalan Nosan Coffee and Tea. Ang dami ring coffee shop na aesthetic guys. Hindi ka talaga magkakamali. O ito, banh mi shop na naman. Ito, coffee shop din yan guys. Grabe, ang daming coffee shop dito guys. Talagang mahilig pa naman kami mag coffee shop. So pag doon sa Danang Vlogs namin guys ni Kai, di ba ang dami rin namin mga coffee shop na pinuntahan doon. So kung may balak din kayo pumunta sa Danang, yan, lalagay na lang namin dito yung link doon sa vlog ng Danang, panoorin nyo rin yun. Or sa Ho Chi Minh din. Sa Ho Chi Minh marami ring magagandang coffee shop. Sana ba ako napadpad? Guys, may nakita ko nagtitinda ng mga damit na Grab. Yan. Ha, mga football shirts. Ang cute nung Grab eh. May tinitinda talaga dito. Tapos pansin ko guys, yung streets nila or yung mga stalls, may mga Vietnam flag. Ayan o, may mga flag talaga. So, lakad pa tayo papunta doon. Wala ako talagang specific na gagawin dito. Talagang iniikot ko lang tong nearby area ng Old Quarter. May nakita kasi ako, may nadaanan kaming street na parang puro magkakatabing mga souvenir shops. So, try kong hanapin ulit yun. Dami pang tao guys, oh. Mag 8 PM na dito. Ito guys, oh, uso. Yung mga nasa kalsada talaga yung umuupo. Dami ring restaurant, ang babango din ng mga pagkain nila. Yan, so diretso pa tayo dito. Ayan, tayo sa pop culture nila. Ayan, daming bunsahan, oh. Bunsa. Ayan, grabe. Ito na naman mga coffee shop. Parang banh mi pa nga rin gusto kong kainin eh. Pero ito naman bunsa. Maraming mga bunsa. Pero meron daw ditong bunsa na may Michelin star. Pero ang bango ng bunsa guys. Ang bango niya. Legit. Ayan, Michelin selected. Bunsahan. Bunsahan. Parang ako lang nagpauso ng term na yun. Tindahan ng bunsa. Bunsahan. May mga din nagmo-motor guys. So pwede rin tayo siguro mag-rent ng motorcycle pag pag may chance pagbalik natin dito sa Old Quarter. Nakakalibang no? Nakakalibang kahit lang. Umiikot ka lang. Wala pa tayong nabibili guys kahit pero nalilibang ako dito sa Old Quarter. Para at least alam nyo yung mga shops na nandito. Yan, kung nadaanan ko man, at least alam nyo kung saan yung yung mga katabi niya. Yan naman, meron naman nagtitinda ng jacket ng Grab. Paano to guys? Papunta na to banda sa Hoan Kiem Lake. So kapag lalakad makakarating tayo doon. So diretso lang tayo guys. Hanapin natin yung street na maraming mga souvenirs aside dito. Guys, ito na, may mga tote bag, may mga damit. Ang hinahanap ko yung tote bag na may bulsa, yung nabili din namin sa Danang. Sana meron din dito nun para makabili ako. Yun ang utos sa akin. Ayan, may mga tote bag. Cute din naman yung mga tote bag nila. Ha? Hindi pala tote bag, t-shirt pala yun. Kasi nakalagay 2XL eh. Ayan yung Faten nun. Faten. Haba ng pila guys sa loob oh. Sarap kaya dyan. Yung mga bag pa. Bag pa. Nasa Skinita may lumabas na
lumabas na motor. Basta kapag nakita natin siguro yung coffee shop na feel natin, mararamdaman natin yun, nahihinto na tayo. Mabagal oras guys pagka pagka wala kang hotel, kasi wala akong mapagpahingahan eh. Kaya ibot-dibot na lang ako. Wala na tayong room eh. Bukas pa tayo magkakaroon pagdating pa sa Sapa eh. Sana nga magpa-early check-in sila doon sa Sapa para makapahipahinga tayo. So ngayon ang tulog lang natin talaga yung bus ride. Doon lang tayo magpapahinga. Oh, ito guys, nadaanan natin yung sikat na church dito, yung St. Joseph Cathedral. Ayan yung St. Joseph Cathedral. Okay, so nadaanan lang natin unintentionally. So ayan, napakita ko sa inyo. Ganyan itsura niya paggabi. So moving on. Eto pala, may Kong Cafe dito sa yung Kong Cafe guys, nasa tapat lang ng St. Joseph Cathedral. Ayan, Kong Cafe. Marami din mga iba pang coffee shop sa harap. Ngayon, nandito na tayo napadpad na tayo dito. May Popeyes din oh. Ayan oh. May Popeyes guys, may Popeyes dito sa gilid ng St. Joseph Cathedral. Oh. Sa mga nag-crave ng Popeyes, meron dito. Pwede. Diretso pa tayo. Guys, ayan oh. Sa tapat nung St. Joseph Cathedral may street. Nandito ako ngayon. Meron din Starbucks. Ang cute naman, may teddy bear dun sa harapan. May malaking teddy bear ng Starbucks sa harapan. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Teddy bear. Ang cute niya. Reserve pala to. Starbucks Reserve. Guys, meron ako nadaan ng grocery. Gusto ko lang makita yung loob. Baka may Cheetos. Hanap akong Cheetos eh. Okay. Baka meron eh. Pero mabibilihan din ng mga ganyan eh. Mga souvenir na chocolates. Meron din naman sila kahit papaano. Pero hindi maraming choices. Okay guys, so bumalik ako dito sa Bunchahan area. At magta-try tayo ng buncha. So doon na lang sa may nakalagay ni Michelin selected. Ayan, yan ang magiging dinner natin, tong buncha. Sandali lang guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe na kayo sa AJTV Amazing Travels dahil malaking tulong yun para sa akin na maipagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng travel video. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. Now back to the vlog. Guys, dito tayo sa Buncha Docking. Dito tayo magbubuncha. So guys, ito yung kanilang menu. Pause nyo na lang. Hindi ko alam kung anong orderin ko dito eh. Ayan, ito yung pinaka-buncha lang. Tapos ito yung buncha. Rice noodles with 3 spring rolls. Sige, doon na tayo sa combo. Itong 120. Sana masarap. Guys, habang umorder kayo, bibigyan kayo ng isang rekwang gulay. Itong mga to. Ayan, tapos ito yung rice noodles. Hintay ko lang yung order ko. Yung in-order ko na lang yung buncha na 120,000 lang. So guys, ito na yung buncha. Dito pala hindi masyadong malaya makapag-video kasi maraming tao. Ayan, so ito yung pinaka-buncha. Tapos ito yung spring roll and yung rice. So tikman na natin. So guys, wala pa tong timpla. Titikman ko lang siya as is, yung buncha. Ayun, sarap. Masarap. Legit masarap yung sabaw niya, manamis-namis. Masarap. 10 out of 10 ka sa akin kahit wala ng gulay-gulay. Masarap siya. Kaya kung tikman yung rice noodles. Masarap guys. Legit kahit yung laman niya malambot. Masarap. Kain tayo guys.
Tatry ko ngayon itong spring roll. Kamayin ko na. Sakto lang, di ganun kasarap. Pero mas masarap yung bunsya. Ang sarap ng bunsya talaga. Itong mga spring roll siguro mga 7 out of 10 lang. Okay guys, so tapos na ako kumain sa... Ang lakas ng tugtog. Tapos na ako kumain ng bunsya. And I must say, hindi siya hype. Hindi siya hype. In fairness sa bunsya guys, nagustuhan ko talaga siya. Masarap yung ano, naubos ko yung sabaw, tsaka yung laman, syempre. Pero, pag kinain mo pala yung sabaw na dun sa ilalim, may mga parang mga papaya, carrots, ganun. Yun, hindi ko na naubos. Tsaka yung spring roll, inubos ko rin kasi sayang naman. Pero yung isang rekwang gulay, hindi ko naubos. Lettuce lang yung kinuha ko kasi pag ikot ko ng gulay dun sa bandang ilalim, may mga coriander, yung cilantro, or kung basta yung nilalagay sa banh mi, eh yun yung hindi masarap eh. Yun yung, for me yun yung hindi ko gusto. So, try nyo yun guys, magbunsya kayo. Must try talaga kapag nandito ka sa Vietnam, particularly dito sa Hanoi. Ayun, kasi dito ko lang siya natikman, first time ko siya natikman yung bunsya. Iba pala yun sa pho, iba pa pala yun. So kala ko pare-pareho na yan, iba pala siya. And ang sarap talaga niya guys, lalo na dun kasi Michelin ano sila eh, Michelin, may basta may Michelin award sila for few consecutive years, kaya talagang garantisadong masarap. Hindi ko yung Google Maps, naglalakad-lakad lang talaga ako, nadaanan ko lang siya. So ngayon, pabalik na ako dun sa aking hotel para kunin na yung mga gamit at konting minuto na lang susunduin na tayo ng ating service papunta dun sa bus natin pasapa. Let's go! So guys, update lang, andito na ako sa tapat sa labas ng hotel namin. Iniintay ko na lang yung magpe-pick up. Sabi naman papunta na. So medyo late lang sila. Pero waiting na lang tayo. So pasapa na tayo maya maya. So guys, update lang. 10:07 PM na ngayon at kasusundo pa lang sa akin ng G8 na shuttle. I'm supposed to be picked up 9:20, so from 9:20 naghihintay na ako sa labas ng lobby. Wala silang update, walang ni Hani ho. Tapos nung dumating siya, nagmamadali siya. Pagkabukas niya nitong van, pasakay pa lang ako, umandar na siya. So muntikan akong mahulog. Tapos yung luggage ko naiwan pa. Grabe, first time ko na experience yun. Parang madaling-madali siya kasi nga late na sila. Pero mali rin naman kasi paano kung hindi ako nakakapit dun sa may pinto, eh di nahulog ako, na aksidente pa. So hindi magandang simula ng experience to guys sa G8. Sana pala doon na lang ako sa HK nag-book kung ganito lang din yung type ng service. Parang ang rude, tapos medyo hindi kan pang maaksidente yun. So may sinusundo pang iba, dapat 10:05 paalis na yung bus, pero 10:08 na may sinusundo pa rin. So sinishare ko lang to guys, medyo nakaka-frustrate ng bahagya, pero para lang din alam nyo yung experience ko dito. So guys, ito na yung sleeper bus ng G8. So iwan natin tong maleta sa kanila para ilagay sa baba, tapos bibigyan tayo ng lalagyan ng sapatos. Okay, sundan ko daw siya. Ang gulo. Okay. Hirap ah. Ayan, so dito yung bus namin. Diyan ibabasta mga gamit. Papalagay ko muna tong gamit ko guys. Ito na guys, after ilagay yung check-in baggage, bibigyan nila kayo ng plastic lalagyan ng inyong mga chinelas or sapatos. Guys, nandito na ako sa cabin ko. Ito yung itsura ng cabin ng kabila, yung wala pang laman. Ito yung sa akin. So, yan, may TV, may sleep, LCD light. Ito ano to? Tapos may tubig, merong remote, merong wipes. Tapos ito yung kurtina. Yan. Sa bintana. Tapos ito, G8 open tour. Tapos
meron siyang privacy curtains. Ito, privacy curtains. Yan. Sa likod kala ko may CR, wala pala siyang CR. Pero sinabi na na yun. Yung una pa lang sinabi na na. Ayan. Ayan, so nakaupo ako guys. Kasyang-kasya naman. And pwedeng humiga. And malambot yung kama. Parang may massager daw to. Sabi, yung sinabasa ko. So, explore ko pa siya. Kung paano paganahin yung massager. Tsaka kung paano pa siya i-incline ng kaunti. So, tapos meron din pala ditong kumot. May kumot. Ayan. So, paalis na rin siya. Ayan, umalis na rin tong bus. So, alis na tayo. Bye Hanoi. See you next time. See you in a couple of days. Yun. Okay. So ito na guys. Ano ko tong ano? Cortina. Yan. Cute. Nakikyutan ako. Ang ganda. Yan. So explore ko muna to guys at enjoy natin to. So guys, may LCD light pala siya. Ay may, ayan. Ito may light, tapos may LCD light. Tapos may sleep light naman yung nasa unahan ito. Ayan, so pwede mo siyang lahat sindi or itong sleep light lang or wala. So LCD light. Tapos dito sa likod ko guys, ayan, meron siyang USB na type C, tapos may USB na 3.8 na pwede mong gamitin pang charger. So sakto yun. Ayan, so may mga dumating pa, may sinasakay pa sila. Huminto siya kasi. Pero so far naman maganda tong bus. Wala lang siya ng massager ata, hindi ko alam eh. Kasi parang may remote yun, tapos di ko makita. O baka sa HK yun, kasi dalawa to, merong G8 tapos may HK yun. So wala tong G8 ata na massager. Pero okay lang din, hindi naman kailangan, hindi naman must. And ayun, yun lang talaga, ang rude talaga nung ano, kahit nung pagbaba, binabato-bato niya lang yung mga bagahe, yung driver nung shuttle. Grabe, iba siya. Pero hayaan na lang natin siya, baka may pinagdadaanan. Wala rin siya nung ano, alam mo yung parang headset, wala siyang headset. So maraming kulang to. Kaya, pero okay na rin, wala na tayong choice, andito na tayo. So sleep na tayo guys, at sana mamaya magising tayo sa first time. Okay guys, so update, it's already 1 AM here. Nag first stopover kami. Ito yung stopover niya guys, and hindi ko alam kung gaano katagal kasi hindi ko narinig, nakaka-idlip ako. Pero ayan, so ang target ko lang talaga dito CR. Ayan, so may mga tinda naman dito, food if ever na nagugutom kayo or gusto ninyo. Ayan, may mga pasalubong, pwede kayong bumili. May bayad pala yung CR muna ako. Ayan guys, so yung first stopover is only quick siguro, no, kasi parang nagbabalikan din sila. Hindi ko lang sure kung gaano katagal, pero ang lumalamig na dito. Yung temperature ngayon based sa phone ko is 17 degrees. Siguro dahil sa madaling araw, pero malamig na siya. And may bayad yung CR na 3,000 Vietnamese dong. So mag-update ako ulit kapag yung second stopover na, kasi 2 stops daw. 2 stops yung, or 2 stopovers daw yung meron tong trip na to. Alright guys, so after 2 hours again, second stop na kami. Ayan, pareho lang din naman ang itsura dun sa una, mas malaki lang yung una guys. And ang toilet nila is may bayad na 3,000 Vietnamese dong. So nagsira ako ulit ngayon. So 6,000 na yung nabayad ko total para lang sa CR. Pero mura lang naman yun, parang magkano lang yun. So hindi din ako makatulog sa loob kasi nga shaky siya talaga, and hindi kasi ako madaling makatulog sa mga biyahe-biyahe. So hindi ko alam, sana ang kala ko kasi since nag-tour naman kanina, mapapagod kasi nga maraming ginawa ganyan, eh hindi pala ganun. So 2 hours na lang guys, finally makakarating na tayo ng Sapa.
And hopefully, pagdating natin doon, may energy pa tayo. And makapag early check-in. Yun talaga yung goal ko, makapag early check-in. Guys, update. It's already 6:10. 6:11 in the morning. And dumating na kami dito sa G8. C8 Sapa Tour. Parang pinaka-office. So, hindi ko alam kung ihatid ba to sa Hotel Recta. Check ko muna. And nagigising na sila. Guys, so nandito na ako sa harapan ng G8 Open Tour Sapa. Ito yung parang pinaka-terminal nila. And hindi sila walang nagsabi na ihahatid ganyan. So, I would assume na hindi siya kasama sa binayaran namin. So, ang ginawa ko na lang, nag-book na lang ako ng Grab papunta dun sa aking homestay, which is yung Valley View Homestay. And ang babayaran ko lang based dito sa Google, sa Grab is 52,000 Vietnamese dong. So yun lang. So iniintay ko na lang yung Grab, tapos diretso na tayo doon. Ayan, so ito yung itsura niya. Ang foggy dito ngayon at ang weather ay negative. Ay hindi, ano bang weather? 8 degrees lang, hindi pala negative. Yan. Okay, ito na ata. Ayan na yata yung Grab ko. 21E. Okay, so sakay na tayo. Okay guys, so in-scam tayo ng Grab. Ang daya niya, kinumplete ride niya na agad. Ito pa lang yung kanto ng Valley View Homestay guys. Pababa pa dyan. So kita nyo naman foggy. Ayaw niya na sigurong ibaba yung sasakyan niya dyan. Kaya binaba na ako dito sa kanto. Medyo scammer si kuya. Pero di naman dito yung drop off pin ko. Dun pa sa baba. Daya. Pero okay lang. Papakita ko na lang sa inyo. Ayan. Bangi na ata ito eh. Pero medyo maputik guys. So, medyo maputik yung dinadaanan ko. Pero okay lang. Ang pinaka hope ko na lang talaga is magpa early check-in sila, maawa sila. Grabe ang foggy dito guys, pero as far as yung lamig is concerned, hindi tolerable pa siya sa akin, hindi kagaya nung hindi pa rin siya kagaya nung lamig sa sa Korea na nag-snow talaga nung winter. So nagdala naman ako ng mga heat tech just in case, tsaka ng mga may puffer jacket din ako dito. Pero kaya ko pa naman kahit walang gloves. Kala ko kasi ganun yung mangyayari. Ang hirap bumaba kasi nag-i-slide yung maleta. Kaya pinipigilan ko kasi kung tuloy-tuloy mahirap, baka dumausdos ako. Ayan. So hinahanap ko pa rin guys yung Valley View Homestay. Parang nasa kakahurian na ako. Ayan. Okay. Pero maganda naman yun sa pictures. Hindi ko lang alam kung sa totoong buhay ay maganda din. And mukha naman kasi magaganda naman din yung reviews online. So hopefully maganda siya. Ayan. Pero sa mga magpaplanong mag-book din itong Valley View Homestay guys, yun, set ko lang yung expectations nyo na medyo hindi siya along the road mismo. Hindi siya along the road mismo. So maglalakad din kayo ng ganito. Lalo kapag palabas or pabalik. So medyo pababa siya ngayon. Kawawa ka nito pag paalis ka. Paangat. Oops, may dadaan pang motor. Okay, para muna tayo. Okay, ang hirap pigilan ng maleta. Ayan nakalagay, Valley View Restaurant and Homestay. Come and enjoy the amazing company. So ito na siya guys. Ayan na siya. Ito na siya. Yan, dulo na yan. Yan ang Valley View Homestay. So homestay lang siya. So hindi siya yung sobrang kagandahang hotel. Pero yung view naman ito daw, panalo. Oh. At may doggy, may shih tzu. Ayan. Valley View Cafe Homestay. Okay, so mag-inquire ako ng early check-in guys. Okay, so pwede na ako magdata. Saan kaya yung
Okay guys, so good news. May makakapag-early check-in tayo. So ang sistema dito is may sumalubog lang sa akin doon sa may hinuntaan ko kanina, and then pinakita ko lang yung details ko, and then tinanong ako proactively kung gusto ko daw mag-check-in ng maaga. Sabi ko yes, may bayad siya ng 250,000 Vietnamese dong. And then yung rates dito, since I will be staying here for 4 nights technically, ang kuha ko sa kanya is total of 1.650 dong. So 1,650,000 dong plus yung early check-in fee na 250,000 dong. And okay naman, pinoprocess na nila. Papakita mo lang yung passport mo, and tignan nyo guys, ito yung nasa veranda ko. Ayan, pakita ko yung view. Ito yung view niya guys. Wala pa kasi sobrang foggy. Pero ang ganda. Goods na goods ako dito. Ang ganda. Dito yung breakfast area nila. Tapos, ayan yung kitchen. Oops, hindi ako. Ayan, dito yung kitchen. Ayan si kuyang sumalubong sa akin. Ayan guys. So, pupunta na kami sa aking room. Oops. Ito na ata. May na mag-room tour tayo. Alright guys, so nandito na ako sa room ko sa Valley View Homestay, at ang kinuha kong room is yung Classic Garden View, is Easter offer, yung pinakamurang room lang. So mag-room tour tayo ngayon at papakita ko sa inyo ang room ko. Simulan natin. Ito yung door guys. So pasok mo sa left side, ito yung makikita mo, merong mirror at toilet and bath na spacious. So napakaluwag niya. Kasya ang buong pamilya. Ayan, kasi ang laki niya talaga. Tapos may bidet din. May bidet. Tapos meron din silang amenities. So kompleto sila. Tapos ayan. So okay na okay ako dito sa CR, ang luwag. Tapos pagpasok mo, medyo masikip lang yung hallway. Tapos andito na agad yung bed. It's a king size bed guys. Ang laki ng bed. Pwede ka magpa-tumbling. Tapos ang good news is merong heater. May heated bed. Ayan, heated yung bed niya. Tapos eto lang. So meron din ditong fridge, merong kettle, initan, may mga tea, coffee here. Coffee at tea. Tapos merong fridge, merong humidifier. I'm not sure if this is working. We'll see later. And then meron kang ayaw nila magbigay ng tubig. Wala silang kagana-ganang magbigay ng tubig, so binigyan ka na ng isang rekong tubig. Tapos look at the view guys. 'Di ba? Ito yung panalo dito. Meron ako ditong terrace, mini terrace na napakalamig. Pwede kayong mag-chill dito. Yan. Yan, dito ka magkape, dito ka mag-work. Ang ganda. So perfect na perfect. Tapos paglabas mo, kitang-kita mo yung view. Though medyo obstructed yung view ko dito dahil may bubong, pero ito nga, garden view naman siya. So I'm very good with this guys, and again, binuko to sa Agoda, yung pinakamurang room lang. Pero if you would come to think of it, yung pinakamurang room nila, ang ganda na. Yan, so ganda. Okay na okay ako dito. So magsisettle in muna ako guys, sorry. Magsisettle in muna ako ngayon at magpapahinga, babawi ng lakas, at mamaya masisimulan na natin ang adventure natin dito sa Sapa. Pero for now, I will be ending this vlog muna. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode dito ng ating Hanoi Sapa Vlogs. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Hanggang sa susunod vlog guys. Maraming salamat. Bye!